Ito na yata ang pinaka-controversial na player sa PBA history dahil alam nyo ba na siya pala ay naaresto ng 3 beses ngayong taon at recently siya naman inaresto ng mga nakaraang araw dahil sa umano'y pambabastos at panggugulo sa isang bar. Minsan na rin naisip ni Mac Macardona na parang gusto niya magbago pero yung katawan niyang ayaw. Sabi, napakahirap daw magbago pero paano na lang ang patutunguhan ng buhay niya. Gayunpaman, ang PBA career niya ang tatalakayin natin dahil kahit ano pa man ang dagok na nangyari sa buhay niya, isa pa rin ang hindi magbabago, si Mac Macardona, ang Captain Hook ng PBA. Kumusta na si Mac Macardona ngayon? Si Mac Macardona ay pinanganak sa Mandaluyong. Ang mga magulang niya ay si Reynold at Griselda. 5 sila magkakapatid at sa 5 na yon siya lang din nabiyayaan ng basketball skills. Palipat-lipat si Cardona na eskwelahan mula elementary hanggang high school. At hindi ito stable hanggang sa lumipat ang pamilya niya sa US at doon na rin siya nag-aral ng high school. Actually, nag-aral siya sa Carson High School at doon sinubukan ang basketball skills niya. Umuwi sila sa Pinas at nag-try out sa Lasal and the rest is history. Alam niyo ba na mas sumikat si Cardona sa UAAP kaysa PBA at mas makulay din ang karera niya sa UAAP kaysa PBA. Yung athleticism niya, yung speed, yung handling, yung mga hook shots, diyan talaga siya nakilala bilang rival ng Ateneo sa kabilang dako na kinabibilangan ni Larry Fonacier, Wesley Gonzalez at iba pa. Si Mac Macardona ang naging one of the hatest players noon dahil sa rivalry ng Ateneo at Lasal kasama ni Joseph Yeo. Pero kahit ayaw ng mga tao noon kay Cardona, siya naman ang isa sa mga recognizable at pinakamaraming accolades na natanggap. Gaya ng UAAP Rookie of the Year, Mythical First at Second Team, UAAP Champion, Finals MVP at UAAP Leading Scorer. At sa mga hindi nakakaalam, ginawa siyang Hall of Famer sa Lasal ng mga alumni. Bago siya tumunto sa PBA, naglaro muna siya sa PBL. Ipinamalas na naman niya ang kanyang galing. Naging top newcomer siya, scoring sensation, 3-time Mythical First Team at PBL MVP hanggang sa finally, pumasok na siya sa PBA na siyang pinili naman ng Air 21 Express first pick pero eventually na-trade din agad sa Token Text. Una siya naglaro sa PBA, nag-a-adjust pa naman pero agad naman siya naka-adapt at nakakuha ng career high 38 points. Nakilala siya sa kanyang mga hook shots at tinawag na Captain Hook. Nakakuha siya ng isang PBA title, PBA Finals MVP, isang BPC, 5-time PBA All-Star, PBA Mythical First Team at PBA Scoring Champion. Pero sa kabila ng lahat, hindi naman gaanong masaya ang kanyang PBA career. Taong 2016, dito na nagsimulang magkaroon ng issue si Cardona sa labas ng PBA. Hindi na po siya halos makagising dahil sa pagka-overdose niya sa droga. Nag-attempt din siya na magpakamatay nung gabing yun. Kasabay pa rin yan. Nagkaroon din umano sila ng pagtatalo na kanyang live-in partner. Kaya ang ginawa, lumunok pa siya ng maraming pinagbabawal na gamot at naaksidente sa pagmumotor dahil dito. Nilagay na lang din siya sa kanyang team sa reserve list kasi nga naaksidente. Bagamat nangyari ang mga bagay na to, nagkaayos naman sila. Pero taong 2018, naulit na naman ang insidente at mas lumala pa. Naabutan ng mga pulis si Macmac na sinasaktan niya ang kanyang partner at tinutukan ng matulis na bagay. May mga pasade ng babae, meron din saksak sa may bandang kamay. Kaya inaresto na naman siya. Lumalabas na ito pala ang dahilan kaya hindi naging stable ang karera niya sa PBA. Pero lumipas ang 3 taon, binuhay ni Cardona ang kanyang pangalan at naglaro ulit sa MPBL. Sumasama siya sa PBA Moto Club at nakita ng mga tao na parang nagbago na talaga si Cardona. Hindi lang yan, nanibago ang mga tao dahil luminis ang kanyang mukha. May isip mo na lang na sana ganito na siya lagi. Ano na nga ba ang buhay niya ngayon? Ito na rin ang sagot sa mga tanong nyo. 4 days ago, inaresto na naman si Cardona dahil sa kanyang pambabastos umano sa isang babae at pambubugbog sa mga tao doon na pumipigil sa kanya. Inaamin naman niya to lahat. Mukhang makukulong na naman si Idol. Sinayang niya yung nasimulan niya pagbabago at winasak niya ang kanyang magandang karir. Minsan ang nasabi ni Cardona sa sarili na ang hirap pala talagang magbago. What's your favorite part in playing basketball? Siyempre nakakawala ng stress. Yung pinaka enjoy the game. If you are not a basketball today, what is your job now? Hindi ko alam.
Last question, lights on, lights off. On.